Hello, hello! Welcome po sa panibagong episode ng Sikat, isang simpleng katekesis. Hatid ay liwanag at pag-asa sa paglago sa ating buhay pananampalataya. Buwan na naman ang Setyembre at habang abala at excited na ang marami sa pagpasok ng Burr months at ng Christmas season, pinaghahandaan naman ng simbahan ang pag-alala at pagdiriwang sa kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Sa episode na ito, tatalakayin natin at sasagutin ang madalas na tanong tungkol dito. Bakit nga ba ipinagdiriwang ng mga Katoliko ang kaarawan ng mahal na ina, gayong wala naman daw ito sa Biblia at patay na raw siya? Tayo nga na ordinaryong tao ay sineselebrate pa rin ang birthday ng mga mahal natin sa buhay kahit patay na sila, hindi ba? Madalas makikita natin ang mga post sa FB ng ganitong pagbati. Happy birthday in heaven! Yung iba, ipinagdiriwang nga, pati birthday ng mga religious leaders nila na pumanaw na. At tayo bilang mga Pilipino, minsan nga holiday pa ang karawan ng isang bayani katulad ni Dr. Jose Rizal, hindi ba? Ngunit ang mahal na Birheng Maria ay hindi patay. Siya ay nabubuhay sa langit kasama ang Diyos. Sabi sa Revelation chapter 12 verse 1 ang ganito, lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadarangta ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang may 12 bituin. Tayo mga Katoliko ay kilala sa ating pamimintuho at pagmamahal sa Ina ng Diyos. Nagdiriwang tayo dahil mahal natin si Maria. Nagdiriwang tayo dahil inaalala. Isa ang kaarawan ng mahal na Birheng Maria tuwing September 8 sa tatlong kaarawang ipinagdiriwang natin sa liturhiya ng simbahan. Ang dalawa pa ay ang kaarawan ni San Juan Bautista tuwing June 24 at ng Panginoong Hesukristo tuwing December 25. Pero bakit nga ba kailangan pa nating ipagdiwang ang birthday ni Maria? Ipinagdiriwang natin ang kanyang kaarawan dahil may mahalaga siyang ginampanang papel sa kasaysayan ng kaligtasan ng mundo. Sa simbahang Katolika, kadalasan ipinagdiriwang ang kapistahan ng isang santo sa araw ng kanyang kamatayan o Dies Natalis, ang araw ng kanyang pagsilang sa walang hanggang buhay ng kaligayahan. Gayunpaman, ipinanganak si Maria na walang bahid dungis ng kasalanan sa pamamagitan ng pribilehyo ng Immaculate Conception na ipinagdiriwang natin tuwing December 8. Ang kanyang pagsilang kung gayon ay naging dahilan ng lubusang kagalakan, tanda ng pagbubukang liwayway ng kaligtasan ayon kay Pope Paul VI. Tama, wala nga sa Biblia ang araw ng kanyang kapanganakan dahil si San Pablo na mismo ang nagsabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 1 to 3, ang mga araw at petsa ay hindi na kailangang isulat. Tandaan din natin na hindi Gregorian calendar o kalendaryong ginagamit natin ngayon ang gamit na kalendaryo sa Biblia. Bagamat wala tayong mababasang pagsilang ni Maria sa aklat sa Biblia, ito ay mababasa naman natin sa isa sa mga libro na hindi na isama sa kanon o listahan ng mga libro na pumasa sa pamantayan ng simbahan. Ang Proto-Evangelium ni Santiago na maaaring naisulat mga taong 200 AD. Sa chapter 5 nito ay may detalyadong paliwanag tungkol sa kapanganakan ni Maria at pati na rin ang pag-uusap ni Santa Ana na kanyang ina at ng kumadronang nagpaanak sa kanya. So may nakasulat naman pala. Actually, ang pinakamatagal na naisulat na ipinagdiwang ang birthday ni Maria ay noon pang 603 at nagsimula ito sa mga unang Kristiyano sa Jerusalem. Si Sopronio na patriarka ng Jerusalem ay kinilala ang isa sa mga simbahang nakatalaga kay Santa Ana bilang siyang mismong lugar kung saan ipinanganak si Maria. Maaaring wala sa Biblia pero nasa isang recorded history naman pala. Kaya, happy birthday Mama Mary! Deserve mo na i-celebrate ang birthday dahil sabi sa Biblia sa Proverbs 31, her children rise up and call her blessed. Una ka nang pinarangalan mismo ng Diyos. Sino kami upang hindi ka parangalan? Ikaw na mismo ang nagsabi sa Magnificat sa Luke chapter 1 verse 48 ng ganito, for he has looked with favor on his servant. From now on, all generations will call me blessed. Happy birthday muli, aming mahal na Inang Maria.
ilapit mo kaming palagi sa iyong anak na si Jesus. Abangan po natin ang mga susunod pang episodes ng Sikat. Huwag din po natin kalilimutang mag-subscribe at mag-follow sa lahat ng social media pages ng ating parokya. God bless you po! Pag-like and subscribe na po sa ating YouTube channel www.youtube.com/HFP-Rojas. Ating follow na ang ating FB page www.fb.com/HFP-Rojas. Maraming salamat po mga kaparokya.